Na kami ngayon sa Agisa, Kapungan Park. Ito na ngayon, na kami. Kasama namin ang artist, performing artist tonight with Thierry Honor and company. Ting, pakibukas Ting, kay niya. Hindi kami mapan. Nakalak-in. Okay. Salamat. Ito kami ngayon sa Katunggan Eco Park ng Libak, Sultan Kudarat. Together with the performing artist. Ito na si Thierry Honor with the security force. Ito yung mga taga Katunggan. Okay. Ito yung si Lidi Ansano. Ito yung staff ng ecotourism. Hello sir. Hi sir. Thank you. Ito yung welcome to Eco Park Tag-Isa. Mangrove. Ito yung si Thierry Honor. Dito kami sa Katunggan. Hello po. Hi, hello. Okay. Dito kami sa Katunggan Eco Park. Sama namin ang mga grupo ni Thierry Honor at si sino kayo ito, sir? George. Hello, George. Hi, sabi. Hi, George. Mabuhay, Libak. See you mamayang gabi. See you mamayang gabi daw. Uy, kunti na lang. Oh, okay. Ito na. Ito, sir. Oh. Sir, with si Ma'am. Ito na si Ma'am Thierry Honor. Hello, okay. Ito yung Eco Park natin. Ito kami ngayon sa gitna na ng mangrove farm ng Libak. Kasama ang team ni Thierry Honor. At ito na yung meron din pala itong standby area. Hindi magsugba. Pwede daw. Ito yung mangrove tree. I mean, ang sugba is yung mag-ihaw. Ito. Yung talagang pinagakuan. Kaya mamaya Wait, kasama niya si Kap. Ito yung si Paul, si Lasan, si Ma'am Lily. Okay. Inbaw, yan ang sinasabing inbaw. Imbaw, iba pa yung sa umbaw. Iba pa yun. Pag upaw, iba na yung upaw. Kalbo na yun. Ito, okay. Ano po? And they are also in 2016, the Marine company planted almost 10,000 seedlings of mangrove here. So expected na more or less 60,000 mangroves will be grown on 2020. So sana stop na dito. And they have also migratory birds na pumapasok din dito. Sa ngayon hindi pa siguro season ng migratory bird. Kasi off season. Ito yung mga tambayan ng mga birds. Marami dito. Ito isang protection of the Libak. Kasama ang DNR. Ang purpose nito hindi lang to be sa ecotourism but also the protection in the near future of the Libak. Ito yung si Kapitan. Hello Kap. Ay. So, okay. So Kap, ito ba hindi lang ito sa tourism kundi ito ba din ay makatulong sa atin sa Libak to protect also sa mga waves na galing sa Libak. Kaya alam natin ngayon meron ng yung natawag na global warming. Isa ba ito na makatulong sa atin? Opo, ito po yung pinakamalaking tulong. Hindi lang po ito isang barangay ang matulungan. Halos ang sakop nitong mangrove natin ay may 3 barangay. Buong Libak, kung baga. Ito na yung last frontier ng Libak. Kung masira pa ito, baka ito na kakainin na ng dagat yung yes. ate. Kasi dati ito noon naging pispan ito eh. Kaya na-develop ito ng DNR pagdating ng tidal wave noon, yung 1976 tidal wave, earthquake. Kaya ito, pagtapos ng earthquake, ganito na ang ginawa namin. Nagkaroon kami ng protection. Lahat ng mga personnel ng LGU pumupunta dito, nagtatanim ng ating mangrove. Very good. Sikap, ito na ang ating
kuan ngayon. More or less mga nasa mga 50,000 trees siguro ito kap o mga more than 100,000. So meron bang continuing ba yung tree planting natin kap dito sa mangrove? Yes, continue po itong tree planting natin dito sa mangrove. Halos doon na banda sa protection talaga natin doon sa tabi ng dagat, doon na tayo tumatanim. Very good. So yung bang dito yung Marines nagtanim sila dito na more or less mga ilang seedlings yung tinanim nila dito sa mangrove farm kap? Opo, yung nandito yung ating trupang Marines noon, kasama yung ating balikatan. Nagkaroon po tayo ng 15 propagules na tinanim natin doon sa mangrove. Okay kap, sige maraming salamat kap. Ito si Kapitan, sino ga ito kap? Kapitan Abner Takadaw. Abner Takadaw. Maraming salamat at mabuhay Libak. Okay, ito yung Ano yan? itong anong tawag niyan? Tuway. Tuway po tawag dyan. Pero kung tatlo na siya, anong tawag diyan? Very good talaga. Kung apat, purway. So ito na si Pag marami na kaway. Miss Tiri Honor. Hello ma'am. Ito lang ang namin ma'am. Sana i-promote din ninyo ang aming ecotourism park. At tingnan nyo, kubinsihin mo lahat yung mga... Sir, kung magbibigyan mo ako ng clip, ito video clip ng buong ito. Yes. Jessica Soto. Yes. Para at least makita. Wow, thank you very much. Like mga 3 minutes lang. Okay po. Meron. Sige. Isa ka sa email. Okay na sa Jessica. Sige, thank you. Okay. Ito daw yung Tuway, sabi mo. tuway. Pero marami man. Mini Y. 3Y, 4Y. Ito yung bibi. Okay. Hindi pato ha, bibi. Ayan, naka-video yan, di ba? Opo. Ayan, ito, kuya. Video. Para i-edit mo, mga 3 minutes lang, tapos bibigyan ko sa Jessica Soto. Meron din doon, maganda, naka-drone pa yun sir. Sila, may mga clipping sila. Ito yun si Kap, may preparation siyang imbaw. Yung imbaw ay isa sa mga natural grown sa mangrove farm. Yeah. Ito yung mga kuan Kap. Ano pa ba mga product natin makuha dito sa mangrove Kap? Sa ating kwan, number 1, Crabs, alimango, Oh, bagungon, shells. Tapos itong imbaw, tuway, litog, marami po tayong So ito lang pala ecotourism dito, makatulong pala ito sa mga local din na mga fisherman na hanap buhay sa atin. Limited lang ba ito sa resident dito sa Tagisa? Hindi, ganito kasi yan ang gusto naming mangyari. Kahit na ang kasipit natin barangay dito, pumapasok po dito sa area natin para namumulot ng yung lahat ng mga shells na nakalagay dito sa ating mangrove. Okay. Dahil isa po itong mangrove, ito po ay isang bahagi ng kahoy na diyan inag-iitlog po ang lahat ng mga shells at saka yung ating crabs. Okay, diyan sila ga-propagate, nagaparami ng mga mga similya at isa din itong ito. May mga migratory birds backup na may mga sighting din dito sa mangrove farm. Mayroon kami dito, pero kaunti lang dahil hindi pa masyadong Off season. At saka mayroon din kami ditong yung unggoy. Yung natural na yan yung monkey. So dito pala sa mangrove, iba-ibang mga species na makita, especially yung mga endangered species siguro na yung kailangan natin protektuhan upang din natin ito'y maging sustensya na mabuhay dito siguro. So yung mga unggoy na pabihira na lang na makikita natin. Sana hindi sila madagdag ko dyan sir, ang species ng ating mga mangrove, mayroon po kaming 32 species. 32 species. Ano ito Kap, yung mga 32 na bigay ka lang kahit 5, anong yung mga top talaga? Bakhaw. Tungog. Paralan. Ano pa kanina? Kasi sa
Iloilo Putat, spinach. putat, Meron oh. silang bakhawan doon, bakhaw species yun. Oh. Ito pala sari-sari kasi meron nakita ko dito, mataas, mayroong maliit. Yun pala ang mga kwan doon, ang species pala yun na kwan. Opo. Mhm. Ay ganito kasi yan yung taga-nasyonal pumasok dito ng inspeksyon ng ating mga species. Ang Iloilo po ay mayroon lang po ng 31 species. Species, oo. Kami po ay nagkaabot kami ng 32 species. Good. So marami pala itong kuha natin. So kailangan natin talaga ito protektahan, Kap. At anong mensahe mo, Kap, sa mga pumunta dito? At ano ang paano natin sila makumbinsi na mabisita dito sa bayan ng Libak at lalong-lalo na dito sa mangrove sa Tagisa na ginapromote natin na Mangrove Eco Tourism Park. Sana hindi lang ganito ang itsura ng ating ecotourism park. Kaya dahil gusto sana namin na humingi ng tulong sa ating nasyonal na pwede madagdagan pa ito para maging kaya-aya tingnan po ang aming ecotourism park. At lalong-lalo na po dito sa grupo ni Sir Leo at saka ni yung ating kwan, Tero Honor. Tiro Honor, at sana mapaabot mo ito, sir, sa kwan, sa kay Ma'am Jessica Soho para lalong lumakas ang aming ecotourism park. Ganon lang po, sir. Sige, salamat po, Kap. Maraming salamat po. Ay, Ma'am Jessica Soho. may dagdag po kami sa kay Ma'am Jessica Soho. Pwede po namin maimbitahan kayo, ma'am, na pumunta dito sa Libak, Barangay Tagisa para tingnan po ninyo ang aming ecotourism park. Maraming salamat, Kap. Mabuhay, Libak. Okay, thank you. Welcome sa Katunggan Coastal Eco Park. Oh, very good. Tourism officer ng Municipality of Libak. I-promote niya ang ecotourism ng Katunggan Eco Tourism Park. Sir, ano po ang masasabi niyo sa ating ecotourism park? Magandang umaga sa inyong lahat. Ito'y ating piyas, itong richness ng ating bakawan dito sa Municipality ng Libak. Ito'y tinatawag nating Katunggan Ecotourism Park. Kaya po inanyayahan namin kayo na pumunta sa lugar na ito, lalo na sa ating mga promotions tulad ng JMA, na sana manawagan po kami or tinatawagan po namin ng pansin ang inyong, kung paayari po, nakatulungan po kami i-promote ang lugar namin ito. At maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat, sir. Pauwi na kami galing Katunggan. Kasama ko si Sir Antonio. At saka sino ito? Si Sir Katigay. Kaya kami ng van. So, ito na, tapos na ang punta namin kuan. Kasama namin ang mga dalawang pugi, tatlong pugi. Kasi ting, tatlong ting daw sila. Okay, maraming salamat. Ito na, pauwi na kami. Kasi interview namin si Kapitan
tungkol sa Katunggan. Ito yung propose nila na mga car park upang ang mga visitors, siguro dito sa gitna lagyan nila ng isang malaking kantin para meron din accommodation o pavilion para lahat naman ng mga turista na pumunta at least maka-standby kasi yung reception nila kunti lang yun, hindi makakaya siguro. Hopefully sa pamumuno ni Mayor Bong Celestial, lagyan niya ng malaking pavilion to accommodate not only a few person but also na maraming tao na maka-standby din. And then before pumasok doon, tama yun, meron silang log to secure na yung pumasok at makita kung sinong lalabas. Kasi hindi natin alam, nabika may dala silang mga anak o yung mga kasama nila o manahulog. So na-monitor yung check-in and check-out. So meron din dito, sana meron din propose na CCTV sa ganyan na lugar at lagyan din ng lightings para makita yung activity. Baka yung iba namumutol na at hindi na nila nire-respect yung tourism, eco park. So hopefully by this year at sa mga administrasyon ni Bong White makorek at madagdagan pa ang mga pagkukulang na nakita doon sa ecotourism park. Mabuhay Libak, maraming salamat.